Takot yung mga guro na paluin yung mga anak kasi yung mga magulang, nana. Kaya yung anak, nana. Ako pikon na pikon kasi isinisisi ninyo sa video games. Alam nyo ba, ngayon sobrang baby yung mga kabataan. Kaya naiisip nila yung mga ganyong kagaguhan, ganong kalokohan ng mga punyeta kayo. Sa totoo lang kayo mga magulang, Diyos ko po. Isa lang, ang nasa isip ko, paluin ng anak ko pag kinakailangan. Gusto ko pa nga nararanasan nila yung pinapalo yung kamay. Kasi yung kung ano yung naranasan namin ng bata, papaluin yung kamay ng stick, yung pipingutin, yung hihilahin yung patilya. Dati kami mga magulang namin, pag nalaman na kami pinalo ng teacher, takot kaming malaman ng magulang kasi papaluin din kami ng magulang namin pag nalaman yun. Ano yung video games na yan? Samantalang kung tutusin yung video games na yan, naglaro ako ng Counter-Strike. Gamit ko pa kutsilyo, pinansasaksak ko. Naglaro ako ng GTA. Diba? Nagagala, may mga hack pa. Paano babarilin yung mga walang kamalay-malay? Ewan ko, maraming mga 90s na pinanganak or 20s na pinanganak din. Basta mga Generation X. Madaming pinanganak sa panahon na yan na naglaro ng ganyan pero hindi pumatay. Diba? Hindi ng rape. Hindi na maril, hindi na naksak. Bakit ngayon yung mga bata malayang manakit? Partida, mga laro pa niyan, Roblox. Tapos, meron pa nga dati, uso pa yung mga CD. Meron pang mga kumakalat na mga XXX na CD, di ba? Madaming kabataan nakapanood nun, pero hindi naman naging rapist. Although masama yun, hindi ko sinasabing tama yun. Pero ang pinupunto ko lang naman dito, mga punyeta naman, ibalik nyo ang karapatan ng guro. Ibalik nyo yung pagiging power nila, ibalik nyo. Hayaan yung ang teacher ang pumalo sa anak ninyo. Hayaan yung ang teacher ang pumingot, ang magpa-squat dyan, ang ng libro, magpapatong ng libro sa ulo, parusahan, paluhurin pag late. Pag may ginawa, maingay, palpalin ng bibig, batuhin ng eraser, pasin ng yantok sa kamay. O, di ba? Kaya sa ganyan, kami ang mga kabataan namin, nabubuli ako dati. Talagang nasusuntok pa ako sa mukha, sabog pa nga mukha ako dati. Pero hindi nagkaroon naman ng sobrang patayan noon ng panahon na yun. Kasi yung gulpihan lang. Pero syempre, masama pa din. Pero ngayon kasi sobrang lala. Biro mo may baril na. Nakakahawak ang bata ng baril. Napapabayaan, pinapayagan pa ng mga tito, tita, o yung mga bata na pahawakin ng baril. Sa dami na ng kriminal ngayon, pati bata kriminal na din. Ganun na ngayon ng Pilipinas. Dahil hindi na kontrolado, ang kailangan baguhin yung mga video games. Anong pag-iisip yan? Ano yun? Samantalang ako, yung anak ko sa totoo lang hanggang ngayon, takot na takot sa akin Talagang pinapalo ko kahit madaming naaawa. Huwag mo naman paluin. Kung kailangan paluin mo. Basta yung tama lang, huwag naman sa ulo. Di ba? Kamay, paa, puwet. Di ba? Ayan ang mga tamang palo. Pero putya naman. Maglolokohan pa tayo sa video games talaga. Ibalik natin. Hayaan natin ng guro naman ang Kasi ngayon, ang nangyayari kasi ngayon, takot yung mga guro na paluin yung mga anak kasi yung mga magulang, nana. Kaya yung anak, nana. Kaya tingnan mo, marunong lang mag-comment sa comment section. Pero pag nandiyan na yung problema, umiiyak na. Hindi pala kaya. Kasi pinamumulat yung sa kanila, kaya ko bilang isang magulang, kaya ko ipagtanggol buong puso yung anak ko. Kahit mali, pagtatanggol ko. Mga punyeta kayo. Naging magulang pa kayo. Kayo din ang gumagawa ng sarili nyong demonyo sa bahay. Kayo din ang gumagawa ng salot sa Pilipinas. Ibalik niyo sa guro yun. Maging maigpit tayo magulang. Kasi tayo rin minsan mga magulang may kasalanan kung bakit ang mga anak natin nagiging diablo. Yun ang katotohanan.